Istorya ko ay isang patotoo ng katapatan at panustos ng Diyos. For me, every day is a miracle. Napakadakila ng katapatan ng Diyos sa aking buhay. Sa bawat pagsubok na aking hinarap, hindi niya ako iniwan. Just recently lang namatay ang ate ko, February 18, alauna ng madaling araw, ginising ako ni Tatay Gino at uuwi raw kami ng Calamba, Laguna. Sa salitang yun mula kay tatay, alam ko na wala na ang ate ko. Hindi ako umiyak, bagkus nagpasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil yun naman ang hiling ng ate ko at kami rin na nagmamahal sa kanya. Napagkalooban na siya ng kapahingahan. Masakit at malungkot ang mawalan tayo ng mahal sa buhay, pero mas masakit na kasama natin silang buhay, ngunit nahihirapan sa kanilang karamdaman. Umuwi kami sa Calamba, nagbukas ng alkansya si tatay at binigay sa akin ang ipon niya. Kinuha ko rin yung konting benta sa tindahan namin dahil alam ko marami kaming papeles na aasikasuhin sa City Hall, sa sementeryo, puninary at iba pa. At tiyak may mga babayaran kami. Alam kong walang-wala din ang mga kapatid ko at mga pamangkin ko. Sa halip na magpadala sa takot at pag-alala, lumapit ako sa Diyos sa panalangin. Pinagkatiwala ko sa Kanyang aming pangangailangan, gaya ng sinasabi sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang aming mga kahilingan sa Diyos. Ang suma total, sa sementeryo lang kami may binayarang malaki at sa simbahan dahil Catholic Cemetery ang pinaglibingan namin. Walang binayaran sa serbisyo at kapin dahil DSWD ang ginamit ng Panginoon para mabayaran ito. Maraming ginamit na tao ang Panginoon upang magbigay ng tulong sa amin. Hindi lang sapat, kundi bumuhos ang tulong. Lubos akong nagpapasalamat, unang-una sa ating Panginoong Diyos dahil sa Kanyang katapatan at sa Kanyang provisions. Mas lumalim ang aking pananampalataya at natutunan kong huwag matakot sa kinabukasan dahil kasama ko siya. Pangalawa, sa aking Horizon family, sa financial support, pakikiramay, sa pagmamahal ng mga pastors at members, kina Granny Miles, Kuya Ronald, Pastor June, Mami She at Nay Melba, na kahit malayo ay talagang nagsakripisyo upang damayan kami. Sa family ko, relatives and friends. Ang encouragement ko lang po sa ating lahat ay kung tayo man ay dumaranas ng matinding pangangailangan o pagsubok, huwag tayong matakot. Ang Diyos ay tapat at kailanman ay hindi siya magkukulang sa kanyang mga anak. Panghawakan natin ang pangako niya sa Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoong Diyos sapagkat siya ang ating matibay na sandigan. Ano man ang ating pinagdaraanan, alam nating siya ang ating Jehovah Jireh, ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Hi, I'm Nanay Flory Marmeto ng Apia Network na naniniwala na ang Diyos ay matapat at hindi nagkukulang sa ating mga pangangailangan.
we're gonna praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. Come on, samahan niyo kami mag-worship at mag-praise to the King of Kings and the Lord of Lords. That His name is Jesus. Thank you, Lord. Woo! And we sing. Praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, I'll praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon that's more than sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Sing! As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, and I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul. Amen. Thank you, Lord. Manunasan ka man ngayon, clap your hands for Jesus. Because He is the King of Kings and the Lord of Lords. You deserve all our praises, Jesus. And as we sing, wherever you are, sabayan niyo kami. Sing like you've never sing before. And we will declare, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, I'll praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, I'll praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh, my soul, I'm gonna praise the Lord, oh, my soul, gonna praise the Lord, oh, my soul, praise the Lord,
held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Because all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Led me through the fire in the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing all my life, 'cause all my hinahabol kami ng kabutihan mo. That's why we are here. That's why we can worship. That's why we are alive. Because you are always alive, God. And the truth of the matter is, the proof that you are alive is you never run out of goodness. You never run out of faithfulness. You never run out of love for us, Lord. Kaya nararapat lamang na purihin ka namin. Church, can you remember the last time you thanked God with all of your heart? I want you to do it right now, again. Turn your thankfulness into praise. Minsan kahit may luha, alam ng Diyos ang puso mo, nagpapasalamat ka. Kahit
kahit sa bigatin, pwedeng magpasalamat sa Panginoon. Dahil sabi sa salita ng Diyos, in everything there is reasons to praise the Lord our God. That's the goodness of our God. In everything, He is good. He is always good. That's why you are worthy of our praise, O Lord. Because you never fail to amaze us. You never fail to love us. That's the God that we serve. You are the God that we worship. And just right now, may you see in our hearts, Lord, a sincere, genuine heart poured out before you in praise, in thanksgiving, in worship. Dahil kayo lamang ang nararapat, Panginoon.
para sa inyo lamang. Because you are worthy of it all. That's why we lift you high, Lord, in this place. We lift you high in our lives. Be glorified, be magnified. This is our declaration in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Jesus. Blessed Sunday to all of our Horizon online champs. No? So, may time naman po tayo. Hindi naman po tayo nagmamadali. So, why don't you do me a favor at ilagay po ninyo sa chat box yung inyong pangalan. Okay lang, no? Wala naman pong mga magsisend na mga spam sa inyo. And if possible, lagyan din po ninyo kung saan po kayo nanonood right now. No? For example, Juan de la Cruz, no? Watching from Canada. Wow naman. No? O kaya si Mr. Richie Rich, mga gano'n, no? Watching from the continent of Africa. Or baka kung nandito lang kayo sa Pilipinas, then lagay lang po ninyo ng inyong mga locations, no? Kung nanonood po ba kayo from Quezon City, Manila, no? Even ang mga provinces, no? Like maybe may nanonood sa atin sa Mindoro o baka sa Bacolod and so on and so forth. Yan, no? Kasi ang ginagawa po natin, no? Though online po tayo, we're trying to form a community, no? Kasi alam natin sa panahon po natin ngayon, hindi na talaga issue yung distance, di ba? Na even online, pwede po talaga tayo mag-form ng community. Ayan, no? So, thank you for your cooperation. No? Just keep them coming. No? Sige lang, lagyan niyo yung pangalan ninyo at kung saan po kayo nanonood. No? Of course, dito po ako sa Horizon, Quezon City. No? I'm preaching this message to you from our mother church. No? So again, blessed Sunday sa lahat ng mga online viewers po natin. No? Right now, nasa part 3 na po tayo ng short but hopefully sweet na series natin, 3 words to rock your world. No? So minsan yung mga maliliit na bagay, even minsan yung mga maliliit na salita na can create a huge impact. No? So, itong 3 words na ito, no, sinasabi nga po natin for the past 3 Sundays na itong 3 words na ito, pag madalas po ito, no, na binabanggit natin or maging part ito ng vocabulary po natin, wow, no, it can create a huge impact. No? Maaari sa simula parang ripple effect, no? Parang mga maliliit lang, pero wag ka, no? Pwede po itong mag-spawn ng isang movement. No? So, dalas-dalasan po natin sabihin itong 3 words na ito. No? So, sinasabi po natin, nabanggit ko na po to sa past message po natin that words create worlds. No? Yes, totoo, hindi tayo si God. No? At sana huwag na natin ihangad na maging si God. No? Pero ang totoo po niyan, yung words po natin, no? Nagkakaroon po talaga ng minsan tinatawag po nilang self-fulfilling prophecy. No? Pag gising mo sa umaga at ang bukang bibig mo agad, tinatamad ako. Kita niyo, tatama rin po talaga kayo. Pero if you attack the day with positive words, no, na I feel energetic today. Wow, no? I feel energized today. Or pagising po ninyo, good morning, Lord, no? Today, you and I are going to do great things together. Oh, wow, diba? Yung mga ganong klase mga positive na words, no? Hindi naman po bola yan Kasi, nasa salita naman talaga ng Diyos, di ba? Na Ephesians 2, verse 10, no? We are God's workmanship, created in Christ Jesus. To do what? To do good works, which God has prepared in advance for us to do. No? So, imbis na lagi titignan natin yung mga pangit, yung mga kung ano yung wala, kung ano yung kulang, no? Minsan doon nakatuon yung focus po natin. Why not mag-focus tayo kay God? No? Mag-focus tayo sa mga positive. Yan, no? So hindi po to law of attraction, no? Ito po ay we are just simply, no, putting into practice the word of God. Kung anong sinabi ng Diyos, no? Minsan dinedeclare po natin, no? I am who God says I am, no? So kung anong sinabi ng salita ng Diyos, yun ang ating papaniniwalaan, yun po ang ating lalakaran, no? So ayusin natin, no, yung mga pananalita po natin, no? Kasi yung mga words natin, yes, totoo ito. Nagka-create ito ng mood, no? Nagka-create ito ng energy, di ba? At nagka-create din ito ng positive na atmosphere or even environment. So sabi nga po natin, no, you are the greatest prophet
of your life. No? Of course, you and I, we are not greater than God. O amen po ba tayo dyan? Ha? Pero sinasabi lang din po natin ganito, kung si God, no? Yes, powerful siya. Pero kung hindi naman natin papaniwalaan yung sinasabi niya, wala rin pong effect. Kasi sabi po sa Bible, without faith, it is impossible to please God. No? So kung yung pinapaniwalaan natin, yung mga pangit, pinapaniwalaan natin yung mga kulang, no? Pinapaniwalaan natin yung the worst about us instead of the best, no, about us. O yung sinasabi ng Diyos sa atin. Oh, guess what? Ano ang mangingibabaw? Sino ang magtatagumpay? Believe it or not, kung ano ang iyong pinapaniwalaan. No? So, kaya nga, if we align our words with God's Word, wow, imagine, no, yung impact po nito sa buhay natin at maging sa buhay ng mga tao sa paligid po natin. Ha? Pero hindi lang po na yung words mo can have a positive impact on yourself, but also you can be quote-unquote a prophet to others. No? Ibig sabihin ganito, no? Encourage lang natin ng ibang tao. Kayo po ba? No? If I were to ask you, do you remember someone na meron silang sinabi sa inyo, no, na yung mga times na down kayo, yung mga times po na siguro wala tayo sa sarili, hindi siguro tayo at our best, pero someone saw potential in us and they called that out sa atin. May sinabi nila, alam mo, maganda boses mo. You can be a singer. No? Alam mo, magaling ka sumayaw. No? Alam mo, you can be an orator. O alam mo, magaling ka magsulat. Wow, silang nag-call out ng mga gifts and talents na meron na actually sa atin. Dineposit na ng Lord sa atin. Pero minsan tayo lang, no? Hindi natin pinapaniwalaan. Kaya minsan yung ibang tao ang unang maniniwala para sa atin. O meron po ba kayong ganong mga karanasan? Meron po ba kayong mga ganong tao sa buhay nyo? No, if you are, I would say 12 years old and above, I would guarantee na meron. Yes, totoo, no? We are living in a sinful world, no? Sadly. We live with sinful people. Pero I think hindi rin magkukulang ang Diyos, no? Na may mga times talaga God will send good and godly people our way to encourage us, no? To speak not just good words to us, but also God's word to us. Na? So kung tayo, naging recipient tayo ng mga life-giving na mga words, why don't we do the same for others? No? So pakilagay po sa chat box po natin, mga Horizon online champs, no? Be a prophet for others. Come on, lagay po natin yan. Ha? Hindi po profit, ha? Hindi natin pinagkakakitaan ng ibang tao. No? We don't take advantage of other people, but instead, nawa, ang goal natin sa buhay is to lift each other up. Why? Because there is enough room at the top. Opo, di ba? Sa totoo nga, sabi nga po nila, di ba? It's lonely at the top. Pero minsan, kasalanan din natin Bakit? Kasi hindi ka nagsama ng tao on your journey to the top. No? Mas masaya, mas maganda ang mundo kung mas marami tayong nagtatagumpay sa buhay. Amen. No? So, ano yung 3 words that will rock your world? I-review lang po natin. No? Ang sabi po natin, please, no? And then, sorry, and ngayon, ang tuturo po natin yung salitang thanks. No? Quick review lang po tayo. Bakit powerful ang please? Because please is a word of possibility. Parang pintuan ito na hindi mo malalaman what's on the other side unless you open that door. Or in some cases, you open that gate. In some cases nga, when you open that window. Oh, di ba? Basta magkasya ka. No? Pag ito, nilakasan mo lang yung loob mo. Pasukan mo. Wow, hindi mo alam yung adventure na naghihintay sa'yo. Bakit powerful yung sorry? Kasi ang sabi po natin, sorry is a word of humility. Ako naniniwala ako, no? Of course, ang Diyos mahabagin. Amen po ba tayo dyan? Pero, naniniwala din po ako na espesyal ang habag ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba. Kasi sabi po ng word no? Sabi ng scripture, God opposes the proud, but He exalts the humble. So, ibig sabihin, ang mga taong humble may special place sa puso ng Diyos. Ha? O kaya, remind po natin ng bawat isa, lagay po natin sa chat box po natin, be humble, bebe. Na?
Gusto ko sana padagdag, be humble like P-Mans eh. Pero wag na lang po, ha? Baka masira pa yung araw po ninyo. Okay, o tuloy po natin, no? Ano naman yung third powerful word na ituturo ko po sa inyo sa araw na ito? It is the word thanks. Na? Bakit? Bakit powerful ang thanks? Kasi thanks is a word of serenity. If you have been following us sa social media, no, or sa YouTube, no, at familiar kayo sa mga past na mga sermon series po natin, no, meron po tayong naturo na dun sa Armor of God, pero ang title ng series ay The Rest of the Story. Kung saan naituro po natin, no, na peace is a weapon. No? Sa totoo lang, syempre, yung lahat ng mga message na yun, gusto ko, no? Kasi syempre, special sa puso ko, binert ng Lord, no? In and through us, for the glory of God po yan. No? Pero aaminin ko po sa inyo, dun sa 6 na armor of God, no? Ang personal favorite ko, yung message po natin about peace. No? There is just really something about peace. And kasi ako po mismo, naranasan ko rin po na to be anxious. No? This is not a judgment or condemnation for those who are struggling or suffering, no, from anxiety or depression or may mga mental health na mga struggles. No? Pero sinasabi ko lang din po, no, mga Horizon Champs, if all things being equal, ano mas pipiliin ninyo? Kung nasa kapangyarihan naman din po ninyo, ano mas pipiliin ninyo? Yung aligaga? Yung toxic? O yung maging peaceful? No? To be rested. I'm sure lahat po tayo, 100% po yan. No? Lahat tayo pipiliin natin yung serenity. Iba kasi, di ba? Yung life is easier, not easy, but easier pag meron tayong peace. Peace of mind, peace of heart, di ba? Yung at peace po tayo, na life is hard. Alam po natin yan, no? Pero yung at peace ka na, may mga losses na, pero kahit na paano, you are healing from them, no? May mga wounds, no? Minsan nga may mga trauma. Pero yung pinagkakatiwala natin sa Diyos, yung healing natin, yung recovery po natin, no? Yung wholeness po natin. There is something about that, yung rested yung heart po natin, no? So, ang sabi po natin ganito, let me make a statement doon sa 3 words na yun. Yung salitang please, only secure people can say this word. Agree po ba tayo dyan, mga Horizon Champs? Na? So, ang ano naman, sorry. Na? Ang sabi naman po natin sa sorry, only humble people can say this word. Na? Yung thanks naman, ano naman po statement natin? Only contented people can say this word. Na? Pero wait iba yung contented sa complacent. So, hindi po na-extol ng Bible ang katamaran. No? As a matter of fact, sa Bible, no, isa sa mga nire-rebuke ng Panginoon ay yung mga taong tamad. Come on, remind lang natin ng bawat isa. Lagay po natin sa chat box. Huwag ka tamad, bebe. Ayaw ng Lord ng tamad. No? Ayaw ng Lord yung complacent. No? Pag sinabing complacent, ano yun? Yung meron ka pang ilalago, meron ka pang igagaling, meron ka pang i-grow, pero ikaw, ayaw mo na. Kontento ka na kung nasaan ka. Whether you are in a place na good, or you are in a place na bad, no? Whether it's a positive situation or negative, just the same. Kung complacent tayo, ibig sabihin wala tayong growth mindset. No? Naging kontento na tayo kung nasaan tayo. Ayaw ng Lord ng ganyan. Bakit? Kasi yung lagi nga natin sinasabi, no? If you're not dead, simpleng-simple, God's not done with you. Na? So kung nasan man tayo, kahit anong stasyon tayo ng buhay, anong sitwasyon, anong season ng buhay, lahat tayo may i-grow pa tayo. Can I have an amen on that, mga Horizon Champs? No? Come on, encourage natin ang bawat isa. Lagay po natin sa chat box, may i-grow ka pa, bebe. Amen, di ba? So, yun ang complacency. Ayaw ng Lord yan. Pero, ano naman yung contentment? Contentment is this, na? The ability also to be grateful for what you have today. Yes, no? There is nothing wrong with wanting to be better tomorrow. Pero, after having done your best, nandun din yung gratitude na, Lord, di ba? Alam ko, kung bukas gigisingin pa ninyo ako, may go-grow pa ako.
No? And you can have me more, give me more blessing. You can give me more opportunities. You can open more doors for me. Yes. Pero, ngayon, wala na ako magawa. Nagawa ko na lahat. At the end of the day, no? Diba sabi nga nila, you cannot change your past. So kung ano yung nangyari na, nangyari na. At yung mga nagawa mo na, yung mga binigay na sa'yo, marunong din po tayo maging kontento sa ganung mga bagay. Yung bang in the moment. No? Kasi may mga tao, even in the moment, hindi marunong maging content. Yung wala ka nang magawa kasi tapos na Di ba? Oh, so, ang nangyayari, yung mga taong ganun, hindi sila rested. Yun na sinasabi natin, wala silang peace of mind. No? Wala serenity. Walang yung sense of acceptance sa mga nangyari na. Pero kung natuto tayo at tuturuan tayo ng Diyos, maging kontento sa mga binigay na niya, sa mga nangyari na, and then marunong din po tayo na at the end of the day, Lord, siyempre, walang perfect na araw, wala rin perfect na tao, di ba? There will always be things to grow and improve, pero may mga bagay pang bukas na. At may mga bagay na, okay Lord, di ba? I did my best today. I know I could have done better, pero it is what it is. No? So, salamat din Lord sa mga nangyari na. Lord, salamat sa mga binigay mo na. At dun sa mga binigay mo na, magiging kontento ako in the moment. Ngayon, tomorrow, when God gives you a new morning, God opens new doors for you, God gives us more opportunity, lakaran pa rin natin yan. Nakuha po natin, hopefully, yung difference ng contentment sa complacency. Contentment, godly yan. Complacency, naku, wicked yan. Ayaw ng Lord niyan. So, isa sa way para medyo i-check natin yung heart natin, bagang gusto natin malaman yung kung heart issue ba natin, yung tayo ba may attitude of gratitude. Ito, di ba? Marunong ka ba maging kontento sa meron ka ngayon? And vice versa. Para to check din kung contentment ka, tingnan mo, di ba? Ikaw ba papasalamat? Grateful ka ba sa mga meron ka ngayon? Kasi, more often than not, kung hindi tayo grateful sa mga meron tayo ngayon, baka hindi na tayo pagkatiwalaan ng Lord o bigyan pa ng mas marami bukas. Parang ganito, kung hindi ka content maging single ngayon, baka hindi ka bigyan ng Lord ng asawa. Sige ka. Di ba? Sa mga kapwa kong mga lingkod, lalo na kung may mga nanonood sa ating mga pastor, kung hindi ka kontento sa 5 kaluluwa, sa ngayon, baka hindi ka bigyan ng Lord ng 50. Or, hindi ka masaya sa 100, hindi ka bibigyan ng Lord ng 1,000. Nakuha po natin, be faithful, be grateful with small things. And when God sees na marunong ka magpasalamat, maging sa mga quote-unquote maliliit na bagay, though it can be argued, wala naman talagang maliit na bagay, hindi po ba? Pero kung marunong tayo maging content, magpasalamat sa kung anong meron tayo ngayon, malamang, masiyahan ng Lord sa atin. We find favor in the eyes of God at pagkatiwalaan tayo ng Diyos ng more tomorrow. Right now, I want to share this quote na para sa akin, hindi naman po sa pagyayabang ang inyong Tatay Mans po. I have read thousands of books. Hindi ko actually mabilang kung ilang mga libro na basa po natin. Pero para sa akin, one of the greatest quote. Now, alam ko, that is a very bold statement. Kasi ang daming mga magagandang quotations po dyan. Pero para sa akin, this is one of the very best quotations I have ever come across. It is usually attributed to Albert Einstein. Ayan, si Albert Einstein. Yan po yung itsura niya. Nakita po ninyo sa screen. Sa sobrang talino niya, wala siyang time magsuklay. But that's another topic for another time. Dito mo sabi po ni Albert Einstein, pagbulay-bulayan po natin to. There are only 2 ways daw to live your life. Ano po yun? Number 1, to treat life as if everything is a miracle. Pero, yung opposite niya, to treat life as if nothing is. No wonder, genius talaga tong si Lolo Albert natin. Hindi po ba? Napaka-simple ng statement, pero napaka-profound. Baka yung usapin po natin about gratitude, about thanksgiving, baka nga it all boils down to this.
no? Ang isang tao na ang tingin niya, ang buhay ay hindi milagro, na lahat na lang may logical explanation. Life is made up of particles, molecules, matter. Hindi natin inaano yung siyensya, ha? Naniniwala din po tayo sa science. Pero kung lahat tayo ganun, di ba? For example, yung love, di ba? Pag ikaw sinabi mo sa friend mo, Beshi, I think I'm in love. Tumigil ka. Mga ano mo lang yan. Mga molecules mo lang yan. Na, alam mo yung mga ganun. Kaya minsan, gutom lang yan. No? Kung walang mystery sa buhay, walang nothing that amazes us, di ba? Walang profound sa mundo. Lahat na lang na-explain na kasi si X and Y, yung mga chromosome, o yung mga ano-ano pa. Ay, nako. No? Boring ang buhay. Hindi lang boring, kita mo. You will live your life na hindi ka thankful. Di ba? Kasi wala namang himala. Na? Sabi nga ni Nora Honor, na walang himala. Pero ang totoo po niyan, meron. Hindi lang meron, kundi we are literally surrounded by miracles, no? O yung mga naniniwala po sa mga Horizon Online Champs natin, that life is a miracle. Pakitype po natin sa chat box, no? Life is a miracle. Di po ba? Kasi kung isipin po natin, no? Yung ang daming bagay has to be right just for you to breathe. Just for you to exist. Just for the world, no? To keep from falling down. Diba? Yung sinasabi nga po nila, hindi po ako scientist, ha? Hindi po tayo astrologist or what, no? Pero yung sinasabi po nila na yung distansya daw po ng sun, S-U-N, sa Earth, no? Dapat tamang-tama, sakto lang. Kasi pag lumapit daw ng konti yung araw sa Earth, masusunog po tayo. No? Pero kung lumayo daw ng konti, we will all freeze to death. So, ibig sabihin, sakto lang. No? At alam po natin, di ba? Kung naalala po natin sa mga science class natin, yung mga planeta, nag-orbit po sila. Di ba? So, isipin po natin, buti hindi nagbabanggaan ng Mars, at ang Mercury, at ang Venus, at ang Earth. Diba? Ito yung mga medyo malalapit eh. Buti hindi po nagko-collide ang mga stars, di ba? Hindi po nagko-collide ang mga moon, so on and so forth. Bakit? Di ba? Hindi po ba milagro po yan? Diba? Hindi po ba naisip po ba natin yan? Kaya nga, ang message po natin, ang title po natin, The Triumph of Thanks. Bakit Triumph of Thanks? Kasi you are already living in a world full of miracles. See? Di ba? Paggising mo pa lang sa umaga, miracle na. Kasi again, there are a billion and one things that can go wrong. And sometimes they do. And when they do, tawag natin dyan, catastrophe, o tragedy, o disaster. Pero kahit na paano, more often than not, 99.99% of the time, hindi po nagugunaw ang mundo, hindi po lumalapit yung araw, hindi rin po lumalayo so that we will not either burn to death or freeze to death. So yung lungs natin, nagfa-function properly, kidneys natin, yung mga organs natin, so on and so forth. Bakit po? Because everything and every day is a miracle. So, loss po natin kung hindi po tayo marunong magpasalamat. Amen po ba tayo dyan? Meron din po tayo, I also came across this quote, pero hindi ko alam kung kanino nang galing, kaya hindi ko mabigyan ng tamang attribution. But I saw something like this. Somebody said, and this is a wise statement, whatever you don't turn into praise will turn into pride. Hindi po ba? Totoo, no? Ibig sabihin ganito, na-promote ka, pero hindi mo binigay yung glory kay God. Guess what? Kahit hindi mo sabihin, in the back of your mind, ano sinasabi mo? Ang galing-galing ko, no? Di ba? Glory to me. Buti na lang madiskarte ako. Buti na lang pinanganak akong matalino. Buti na lang, itong mukha to, may face value. Ayan, di po ba? Kung di tayo marunong magpasalamat kay Lord, guess what? We are living in a me-centered world kung saan ang mundo umiikot po sa atin. Magiging entitled po tayo.
Kaya, gusto po ba natin manatiling humble? Kagaya ko? Gusto po ba natin na iwaksi ang pride? No? Be grateful. Lahat ng accomplishments natin, lahat ng marating natin sa buhay. No? Sabi po sa Bible, every good and perfect gift comes from above. No? Let's turn all of our accomplishments, all of what we call success into praise. Or else, it will turn into pride. No? Kasi, tingnan lang din po natin, no? Ito yung mga miracles natin araw-araw. Hindi pa po natin pinag-uusapan yung may gumaling sa sakit, no? May mga bulag, nakakita, no? Na even without the use of medicine or mga technology, hindi pa natin pinag-uusapan yan. So, tingnan lang natin some example. Pag sinabi po natin every day is a miracle. Alam po ba ninyo, we take approximately 21,600 breaths a day. Alam po ba natin what it takes for us to take one single breath? So many things have to function right para lang makahinga po tayo ng isang simpleng hininga. Yet we do it 21,600 times a day. Hindi po ba miracle yan? 607,478,400 breaths in a lifetime. Alam po ba ninyo? With every breath that you take, you inhale air which contains 11.25 sextillion. Tanungin ninyo ako, ilang zero ang sextillion? Tinanong lang ninyo ako. Hindi ko naman sinabing sasagutin ko. Very good. Tinanong nga ninyo ako. Ngayon, i-google na lang ninyo yung sagot. Kayo naman, lahat na lang gusto nyo. Ako, huwag naman kayo ganun kabilib sa tatay months ninyo. Okay. So, kung ilan man yan, basta marami yan. Alam, sabi po rito, the air we exhale is enough to cover the entire globe within 2 months. Grabe, ganun kadami yung hininga mo. Pero hindi ka pa rin grateful. Complain ka pa rin ng complain. Ano yung mga kulang sa buhay mo? Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero yung the fact na buhay ka pa hanggang ngayon, hindi mo pinasalamat sa Diyos. Di po ba? Kaya nga, alam niyo ba, even yung miracle na ng breathing, di ba? Usually, pag nagpapanik tayo or minsan nagiging anxious po tayo, minsan sabi ng mga friends natin, o even mga doctors, sabi nila, take deep breaths. See? So yung simpleng breathing na, aminin natin, more often than not, we take for granted. I mean, come on, this day, how many of us woke up and say, Lord, thank you for the air that I breathe. Lord, thank you for the oxygen. Thank you for my lungs. Thank you for my heart. Hindi naman eh. It's something na we often take for granted. Pero dapat actually, pinapasalamat po natin yan. Kung pwede nga lang, kada segundo eh. Pag ganun po, we see life as a miracle. Alam mo, araw-araw, magpapasalamat po tayo. Ngayon, let's go into the Word of God. Kinote natin si Einstein, diba? Tingnan natin po yung statistics on how many breaths that we take a day. Pero let's go into the Word of God. May papakita lang po ko sa inyo, 1 verse lang. Pero wag ka, mga Horizon Champ, loaded po ito. Lagay po natin sa ating comment section, loaded. Ano po yung passage na tinutukoy ko? Alam mo, we can build a theology of thanks from this one single verse. Grabe po itong verse na ito. Ephesians 5:20. Ano po ang sabi? Sa sobrang ikli niya, kaya nga natin i-memorize ito in 3 seconds eh. Ano pong sabi? Sabayan po ninyo ako wherever you are watching. Ano po sabi? Give thanks always and for everything. Kanino? To God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Pwede natin ulitin. Sa sobrang ikli lang po niya. Ephesians 5:20, ano sabi? Giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. 3 bagay. Lagay po natin sa ating comment section. 3. Okay, 3 things Magbibuild tayo ng theology of thanks. Okay? Number 1, let's talk about the duration. The duration. Ano po sabi? Hanggang kailan tayo magpapasalamat, maging thankful, maging grateful sa buhay?
no? Hindi pa na may mention diyan yung salvation natin. Hindi pa na may mention diyan kung yung kalusugan ng pamilya natin, yung pagkain natin, no? So ang dami, no? So many things to be grateful for. Hanggang kailan? Ano po sabi? Giving thanks. Kailan daw? In good times? When I'm promoted? When I get what we want? Hindi. Ano daw sabi? Always. Oh, come on. Nakilagay po sa ating chat box. Always, bebe. Always daw po. Wow. No? Siguro hindi siya literal na kada segundo ay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise Jesus. Hindi naman siguro na ganun. Pero yung attitude, kaya nga tawag po nila dyan, di ba? Attitude of gratitude. Kahit na hindi kada segundo, lumalabas sa bibig natin yung salamat Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Pero yung attitude natin ay nagpapasalamat lagi sa Diyos. No? Now, bakit? Kasi simple. You are always blessed. O, amen ba tayo dyan, mga Horizon Champs? Kailan ka hindi blessed ng Lord? Di ba? You are always blessed. Kaya tama lang to always give thanks. Na? Talagang, alam mo, walang puwang sa buhay ng isang Kristiyano, lalo yung pagiging ungrateful. Yung pagiging complaining. Yung laging nagka-grumble. Di ba? Alam po ba ninyo? Actually, pag binasa natin yung Old Testament, saan ba specifically nagalit ang Diyos sa mga Israelita? Nung nandun po sila sa wilderness. Hindi ba specifically yung pagiging grumbling and complaining po nila? Hindi po ba? Doon po nagalit ang Diyos na, mana na naman? Quail na naman? Samantalang, wow, grabe, nasa gitna tayo ng disyerto, pero umuulan ng pagkain, umuulan ng tinapay. Hindi sila, tinapay na naman? Wala bang iba? Diba? Kaya sabi ni Lord, alam mo itong mga taong to, hindi marunong magpasalamat. Well, we're not told in the scripture. Pero ako lang po ito, Tatay Mads lang ninyo to, hindi ito gospel truth. This is just my speculation. My speculation is this. Kung sa umpisa pa lang, marunong na magpasalamat ang mga Israelites, I believe na bibigyan sila ng Lord ng iba pa. No? Now, of course, wala sa Bible yan, Pero ako, sa 30 years kong walking with the Lord, parang ugali naman ni God yung ganun Yung minsan, parang sa simula, test ka lang muna niya, bigyan lang muna kita ng maliit. Tignan ko yung attitude mo dyan sa maliit na yan. Pero kung sa simula pa lang, yung maliit, hindi tayo grateful, diba? Complain agad, ito lang? Sabi ng Lord, sige, hanggang dyan ka lang talaga. Diba? Kasi sa maliit, hindi ka marunong magpasalamat. Bakit ka pabibigyan ng Diyos ng malaki o ng iba o ng marami? Tama po ba? So, kailan tayo magiging grateful? Always. Okay. Next, let's talk about the dimension. Sa anong mga bagay tayo magpapasalamat? Ano daw po sabi? Tignan ulit natin yung screen natin. Tignan natin yung nakakulay yellow, yung naka-highlight sa yellow. Ano sabi? Giving thanks always. Yun ang duration. Pero, sa anong mga bagay? For everything. Oops, wait. Teka, medyo pause muna tayo. Explain muna natin ng konti ito. Medyo nababasa ko yung mga mind po ninyo. And I'm sure some of you are thinking, Happy Months, namatayan ako ng family member, nung na-aksidente si ganito, nagkasakit si ganito, o may malubhang karamdaman si ganito. Ibig sabihin, expect ni Lord. Pag nabalitaan ko, yung magulang ko nagka-cancer, Lord, thank you Lord for na yung tatay ko may cancer. Yung nanay ko ay tinaningan na ng buhay. Yung bang ibig sabihin? Okay. Bago tayo mag-overreact, wait lang. Hindi po yan ang ibig sabihin ng passage na yan. Hindi po tayo fatalistic. We live by faith, F-A-I-T-H, pero not by faith, F-A-T-E. Yung pagiging fatalistic ay yung sige, kahit na lang. May injustice na nangyari. Na-rape si ganito.
pinatay si ganito, may korupsyon sa ganito. Ah, okay. Lord, salamat sa mga corrupt naming mga politician. Hindi ganun. Na? Kaya nga, isa sa mga prayer na tinuro sa atin ng Panginoong Jesus ay ano? Lord, your kingdom come. Diba? O kasama ko sa Lord's Prayer, lead us not into temptation. Ano pa? Deliver us from evil. So we are not to rejoice in bad things. We're not to rejoice in evil things. We're not to rejoice in injustice. Maliwanag po ba? Kung naliwanagan po kayo sa explanation yan, okay, encourage naman ninyong Tatay Mansyo. Lagay po ninyo sa chat box, maliwanag, Tatay. Ayan. Para alam ko na nagkakaintindihan po tayo. Ngayon, kung hindi iyan ang ibig sabihin na give thanks in everything, anong ibig sabihin ng passage na yan? Ito po, listen carefully. Ibig ng sabihin ng passage na yan, hindi po yung pagiging fatalistic o yung kesara-sara, whatever will be, o yung tanggap na lang ng tanggap. No. Sabi nga po natin, we are to fight injustice. We are to fight evil. Kaya nga tayo nagsishare ng gospel Kaya nga tayo nagdi-disciple Hindi po ba? Pero, ano po ibig sabihin ng passage na give thanks in everything? Ibig sabihin ganito. Sa totoo lang, even sa mga evil na mga bagay, sa mga pangit na mga bagay, there is always something to thank God for. Ito yung sinasabi po natin minsan na there is beauty even in the midst of ashes. There is light even in the midst of darkness. Ibig sabihin, sa mga pangit na mga bagay, yes, maging sa mga pangit na sitwasyon, pero meron po bang pwedeng ipasalamat dyan? Yung legit na pwedeng, yung valid na pwedeng ipasalamat na ayon sa kalooban ng Diyos. For example lang po, ito medyo sensitive po to, medyo personal, pero syempre, real talk po tayo Hindi po ba? For example, a loved one dies. Syempre, di ba? Ang Bible sabi, grieve with those who grieve, cry with those who cry. No? So, hindi naman sinabi na magsaya ka, namatayan na nga, magsaya pa. No, hindi. It's okay to grieve. It's okay to cry. It's okay to mourn. No? Pero, ano pwede pasalamat? Na yes, bagamat masakit, na mamatayan po tayo, masakit na mawalay tayo sa mga loved ones natin. Pero, pwede ba natin pasalamat yung 70, 80, 90 years that we had with our lolo, lola, or even with our tatay, nanay. Now, even sa mga bagay na sabihin natin, bata pa, no? Ilang years old pa lang, hindi nga umabot ng 10 years, no? Baka mga iba, 1 year lang, 2 years lang. Yes, masakit. And again, no? Listen carefully to me, no? Hindi po minamasama at hindi po pinagbabawal ng Bible to grieve, to cry, to mourn. No? Pero pwede din po ba tayo na, Lord, salamat kahit sa maikling oras, kahit na sa maikling panahon, Lord, salamat na nakasama ko si ganito. Kahit na sabihin mo ng 1 year, 2 years, 3 years, no? Pero at least meron. Nakuha po natin. Yan pong ibig sabihin ng scripture na give thanks in everything. Meaning, even in the midst of sadness or bad things, no? Kung meron, pwede tayong makita na ipasalamat sa Diyos, ipasalamat pa rin po natin. No? Even sa mga bagay na hindi ideal. No? O let's say, naghihirap tayo. Should we thank God for poverty? I don't think so. Pero let's say in the midst of nagugutom ka, no? Pero may nagbigay sa'yo ng tinapay. No? Pwede mo ipasalamat kay Lord yung tinapay na yan? Na sabihin natin, okay, baka hindi nga sapat, hindi naman talaga nakakabusog, pero at least may nagbigay sa'yo ng tinapay. So can you thank God for that 1 piece of bread? For that 1 cup of water? No? Kahit na talagang sobrang uhaw ka, kung ang gusto mo sanang inumin, galon. Pero nagbigay sa isang baso ng tubig. Yeah, at that moment, hindi sapat. Pero at least meron. So pwede ba natin pasalamat ang Lord for 1 glass of water? 1 loaf of bread, no? 1 delata, no? I think yes. Yun ang sinasabi po, no? I-cultivate natin yung gratitude. Pero hindi tayo complacent, di ba? Kundi, Lord, bukas, no? Pagbigyan mo pa ako ng isang araw
Lord, I will make the most out of the day. I will make the most out of my life. And hindi masamang mangarap na, Lord, gusto ko rin po sa tulong po ninyo, iahon po ninyo kami sa kahirapan. Oh, wow, praise the Lord. Na? Oh, let's say, natigil ka na ng pag-aaral, pero nakaabot ka kahit paano ng 3rd year, 4th year, or in this case, grade 10, no? 1st year, 2nd year, whatever. Na? Pwede mo ba pasalamat so far? Yung nasaan ka ngayon? Yes. No? Pero sasabi natin, hindi pa naman tapos ang lahat eh. Pero kung anong meron ka, ipasalamat mo muna sa Diyos ngayon at pag nakita ng Lord, itong anak kong to, marunong magpasalamat sa mga maliliit na bagay. Oh, hindi malayo, if you know the heart of God, hindi malayo sa Diyos na pagkatiwalaan ka niya ng mas marami bukas. Pero ang susi ay be grateful today. Basta hindi ka complacent, pero matuto ka maging content with what you have today. No? Pero pagdating ng bukas, no? Lord, di ba? Another day, no? Ibig sabihin, another fight, another challenge, no? And I will do my best, no? I-maximize itong buhay na binigay mo sa akin. So, amen po ba tayo dyan? So, I hope naging maliwanag, yung dimension. So, ibig sabihin, huwag din tayong pasalamat lang pag nasa mountain. Hindi, minsan may season talaga na nasa valley tayo di ba? Hindi tayo pasalamat lang pag we are on top. Hindi, minsan kahit na nasa baba tayo, no? Pasalamat lang, no? Lord, salamat na buhay pa ako. Ibig sabihin, may laban pa, may bukas pa, may pag-asa pa, no? May opportunities pa. So ito yung sabi po natin, no? Yes, we agree, not everything is good, but there is almost always something to be thankful for. Amen po ba tayo dyan, mga Horizon Online champs po natin? No? And the third, and the last, no? Sabi po natin, the direction. Kanino tayo magpapasalamat? Ito, maliwanag na maliwanag. Giving thanks always for everything. Kanino? To God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen po ba tayo dyan? No? Ito medyo may konting area ng speculation, no? But we believe na si God meron siyang proper name. At ang proper name ng Diyos ay Yahweh. No? Well, transliterated ito into, pag transliterate into English, nagiging Jehovah, no? Pero many Bible scholars believe na may actual name si God, may proper name si God, may personal name si God. Gaya mo, di ba? May pangalan ka, di ba? Hindi ka naman si Hoy, hindi ka naman si di ba? So, si God din, hindi lang po siya God. God is a title, no? Pero may pangalan actually ang Diyos. And many Bible scholars believe it is actually the sacred name Yahweh. No? Well, sa Hebrew, hindi naman po tayo eksperto sa Hebrew, no? Pero kahit paano nakapag-aral naman po tayo sa seminary, ang Hebrew po, wala po siyang vowel. Now, that's mahabang usapin po yan paano mag-pronounce ng isang word kung walang vowel. Diba? Pero may paraan, no? Ang Hebrew words. No? Pero we'll not go into that. So, pero kung inalis mo yung sa Yahweh, Y-A-H-W-E-H, no? Kung gagawin natin English, no? Yung pronunciation niya. Alisin natin yung A, alisin natin yung E, kasi nga ang original Hebrew, no? Wala siyang vowel. Puro mga consonant lang. So what do we have? Anong matitira? Y-H-W-H. No? And many Bible scholars have observed, wala to sa Bible, pero ito yung observation lang ng mga Bible scholars natin na yung natirang YHWH, pag pronounce natin, kung mapropronounce man kahit walang vowel, it sounds like what? It actually sounds like you're breathing. Di ba ba? Pag huminga ka parang, di ba? This is not to be mystical. Pero parang may point, di ba? Na the sound of your breathing sounds like the name of God. Yahweh. We take a deep breath in. Weh. Di ba? Parang Yahweh. Wow! Pag ito'y pagbubulay-bulayan po natin. Di ba? So isipin mo, with every breath that you take, naalala pa ba ninyo yung statistics natin kanina? Ilang thousands na
of times that we breathe, no, during the day, during an hour, during a second, no, edi pwedeng sabihin every single second of our life, we're actually saying or pronouncing, without siguro us knowing it, na we're actually saying the name of God. Because the name of God is life. The name of God is literally the breath or the air that we breathe. Wow, grabe po, di ba? Kaya tama lang na magpasalamat tayo. So hindi lang po tayo nagpapasalamat sa universe, ha? Okay, salamat sa universe. No, hindi. No? Ang universe wala pong buhay. No? Nagpapasalamat tayo specifically kanino? Kay God the Father, sa pangalan ng kanyang anak na walang iba kundi si ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi rin po mali kung magpapasalamat din po tayo sa banal na Espiritu kay God the Holy Spirit. Ngayon, kung tama yung speculation ng mga Bible scholars na yung YHWH, Yahweh, is the sound or sounds like our breathing. No? Then, tamang-tama itong Psalm 150 verse 6. Some of you might know, yung Psalms ay 150 songs. So yung dulo ng Book of Psalms, Psalm 150, hindi siguro din coincidence, no? How does the Book of Psalms end? With Psalm 150 verse 6. Ano po sabi? Let everything that has breath praise the Lord. And kung pwede nga rin pong sabihin, bakit? Bakit let everything that has breath praise the Lord? Because every breath is literally the name of God. Yahweh. Wow, grabe po. Na? Now, this is all good and well. Na? Sana may natutunan po kayo dito sa mga tinuro po ng Tatay Mans ninyo sa inyo. Pero, siyempre, alam din po natin, even the best sermons, kung wala namang application, baliwala. Walang kwenta. Kasi ang Word of God, hindi lang po binigay para sa ating information, kundi ano? Para sa ating transformation. Na? So, lagyan po natin ito ng application. And again, punta po tayo sa isang quote. And maaari original po ito kay Mark Batterson. Oh, by the way, yung past 2 Sundays po natin, nagsya-shoutout tayo kay Mark Batterson kasi nga sa libro po niya natin kinuha itong seryeng ito. Na yung title ng libro niya ay yung 3 outline din po natin. Na? Yung 3 words to rock your world. Ano po yun? Please, sorry, tsaka thanks. And I think original po ito sa kanya. Na? Maganda ang sinabi ni Mark Batterson na meron siyang tinatawag na genealogy of success. O, tignan po natin. So, focus your eyes on the screen and then tignan natin to ng buo and then try po natin i-explain. Sabi po ni Mark Batterson, ito yung kanyang theory. Sabi niya, if we succeeded without suffering, it is because someone else did. And then, yung opposite naman niya, ano sabi niya? If we suffered seemingly without succeeding, it is because someone else will. Oh, medyo malalim ng konti po ito. So, ano natin ng konti, i-extrapolate natin ng konti. Ang sinasabi ni Mark Batterson, there is no such thing as success without suffering. Pero, ang good news ay with suffering, there's also success. Kasi, hindi sasayangin ng Lord ang ating pain. Hindi sasayangin ng Lord ang ating tears. Amen po ba tayo dyan, mga Horizon Champs? So, sinasabi ni Mark Batterson ganito, kunyari, nagtagumpay ka na parang sisiw. Sabi nga nila sa Tagalog, chill. Hindi man ako pinagpawisan. Oh, wow. Diba? Sana all. Parang easy-easy lahat. Sinasabi ni Mark Batterson, if you succeed without seemingly suffering, it is because somebody else suffered on your behalf. Parang ganito lang yan Ang reaping may sowing. If you reap without sowing, anong ibig sabihin nun? Meron bang puno na bigla na lang nandyan na walang nagtanim? Imposible. Kung may nakita kang puno, lalo na ito ay may prutas na, may bunga na, 100% meron kasing nagtanim. Nakuha po natin? At minsan naman, balik na rin po natin yung sitwasyon. Minsan, parang tila tanim ka ng tanim na parang walang nangyayari. Ang totoo niyan, hindi. Tanim ka lang ng tanim.
At ang Diyos ang mag-aalaga ng mga binhi na tinanim natin. And God will see to it na one day, mare baka hindi na natin alam ito in our lifetime. Or consciously, hindi natin alam to. Pero, sisiguraduhin ng Diyos, walang masasayang sa ating mga tinanim. So ano pong application po natin ngayon? Ano yung mga bagay na meron ka ngayon? Diba? Baka lang, akala mo, dahil to sa galing ko, dahil madiskarte ako, dahil magaling ako. And of course, I'm sure in-effortan ninyo yan. Ha? So, hindi din natin dinidiscount, hindi natin invalidate yung mga hirap nyo, yung sipag mo, yung tiyaga mo, at yung sarili mong sakripisyo. Pero ang totoo niyan, ang lahat ng success is simply because you are standing on somebody else's shoulder. So, whose shoulder are you standing upon today? It can be your parents. Yes, nag-aral ka, pero sino nagpaaral sa'yo? Di ba? Yes, magaling ka, matalino ka, pero sino nagpahiram sa'yo ng libro? Or sino sumulat ng libro kung saan ka natututo? Or baka, yes, totoo, magaling kang estudyante, na masipag ka mag-aral, pero sino nagturo sa'yo? Baka credit din sa mga teachers natin, mga professors po natin, or magaling ka in life, in general. Pero baka naman behind the scenes may mentor ka. Or, di ba, sabi nga nila, behind every successful man is a great woman. Na? And hopefully, the vice versa is also true. Kung may successful na woman, kasi meron ding successful na man. No? Lalo na kung ito ay husband and wife. Na? Wala sigurong magaling na anak kung wala rin magaling na magulang. Na? Wala sigurong magaling na student kung walang magaling na teacher. Wala sigurong magaling na follower na walang magaling na leader. Ang totoo niyan, lahat po tayo, nakatungtong lang po tayo, no? Sa balikat ng iba. So, ang question po natin ngayon, this $1,000,000 question, parang napakasimple, di ba? Pero minsan sa sobrang simple, we also take it for granted. So ito yung tanong ko sa inyo, mga Horizon Champs. Who should I thank today? Kung simple, no? Who should I thank today? Of course, si God. Amen? Ha? Hindi mawawala si God. Hindi mawawala ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi mawawala si God, the Holy Spirit. Pero I believe, God also wants us to honor those to whom honor is due. Na? Sino po yung mga tao sa buhay mo na nag-invest sa'yo? Yung mga taong naniwala sa'yo. Lalo na yung mga times na ikaw mismo, hindi ka pa naniniwala sa sarili mo. Yung time na nung down ka pa, sila yung nag-encourage sa'yo, sila yung nag-lift sa'yo, sila yung nag-speak life sa'yo. Amen? Na? Who are these people? O baka pwede natin silang sunatan, pwede natin silang i-text, pwede natin silang i-message, or kung kasama ninyo sila ngayon, where you are watching this broadcast, no? Kasama nyo ba sa bahay? Kasama nyo ba sa kotse? Baka pwede nyo silang tapikin or yakapin at sabihin, salamat, bebe. Amen po ba tayo dyan? No? So, thanking God today will benefit from your investment tomorrow. No? So, ibig sabihin, ganun din. Kung tayo, recipient tayo ng kabutihan ng ibang tao. It's time now na tayo naman ang magtanim sa iba. Yes, no? Hindi lahat ng tanim ay agad-agad namumunga. No? I'm sure may mga ano rin po tayo, no? Mga concerns din tayo sa buhay na ano ba naman to? Tagal ko nang tinatyagaan. Tagal ko nang pinagpe-pray. Tagal ko nang tinutulungan. No? Tagal ko nang dinidisciple. Pero parang tila mabagal ang growth ngayon. Pero sige lang, gaya ng may nagtanim para sa atin, tayo naman po ang magtanim sa iba. Mag-invest tayo ngayon. Come on, lagay po natin sa chat po natin, no? Mag-invest ka ngayon, bebe. Ha? No? Now, let's go to our gospel. No? Let's do another mini Bible study, no? Dito sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Ang ganda-ganda po ng passage na ito. Ang Lamentations siguro ang pinakamalungkot na book sa buong Bible. Siguro I say that without exaggeration. No? Kasi Lamentations niya eh. Ibig sabihin, puro lament, puro iyak. No? Hinagpis. Ha?
Pero in the midst of this book is siguro one of the greatest, one of the most comforting, one of the most life-giving verses in the entire Scripture. I'm referring to Lamentations chapter 3, verses 22 to 23. Basahin ko po sa NASB. Usually ginagamit natin ESB, pero in this case, gamitin ko lang yung NASB. Kasi nandun yung word na gustong-gusto ko. Ito po yun. The Lord's loving kindness. There's that word. The Lord's loving kindness indeed never cease, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kaya ko po ginamit yung NASB, kasi dyan po lumabas yung nakikita ninyo sa screen ninyo, yung kulay violet, yung salitang loving kindness. Ito ay literal na pinagsama, compound word, love tsaka kindness, pinagsama into one word, loving kindness. Sa Hebrew po nito, this is the Hebrew word hesed. Napaka-unique nitong word na to. It's, I'm not gonna say this is an exclusively Bible word, pero almost. Sa ibang literature, hindi naman po ginagamit ito Pero sa Bible, madalas ginagamit po itong salitang hesed. And this refers to God's unfailing love and unfailing kindness to us. Sa sobrang tindi ng pag-ibig ng Diyos, sa sobrang tindi ng kabaitan ng Diyos, pinagsama itong dalawang word na ito sa Hebrew word na hesed. Lagyan nga po natin sa chat box, hesed. Bakit kailangan tayo maging grateful? Well, because every day we are experiencing God's hesed. And then, ano pa? Sabi naman dito sa verse 23, yung hesed daw ng Diyos, ano daw? They are new every morning. Yung salitang new sa Ingles ay galing naman sa Hebrew word na kadesh. Yan, Pag sinabi pong new, ano ibig sabihin? It means new. Sabihin ninyo, napaka-pilosopo naman nung si Tatay Mans, di ba? Siyempre, new, alam ka naman old, Pero hindi. Ito po ay literal. Na ibig sabihin, pag sinabing new, kadesh, ibig sabihin, not previously existing. Ibig sabihin, literal na bago. For example, the air that I breathe. Maaari, the air that I breathe today is not the same air I'm breathing tomorrow. Yes, I'm still breathing, pero the air that I breathe is literally new every morning. May mga blessings na pareho. For example, pagkain. Let's say, araw-araw kumakain ka ng tinapay. Pero yung kinain mo bang tinapay ngayon, yun din ang tinapay kahapon? Well, of course, alam ko in some cases, may mga iba tira-tira. Yeah. Pero you get what I'm saying, right? More often than not, kumakain ka ng kanin. Ang Pinoy, mahilig sa kanin. Di ba? Yung kanin ba na kinain mo ngayon, yan din ba ang kanin na kakainin mo bukas? 99%? Chances are, hindi. Parehong kanin, pero in a sense, hindi parehong kanin. Bagong kanin. Ibang klaseng kanin. Though, kanin. Alam na po natin, ganun din daw po ang loving kindness ng Diyos. Laging loving kindness. Pero, bagong loving kindness. So let's say, kunwari, ang araw ngayon, January 1, ang loving kindness ng Diyos noong January 1, ay iba sa loving kindness ng Diyos noong December 31 at iba din ang loving kindness ng Diyos pagdating ng January 2. In a sense, same loving kindness, but there's a sense din na it is new. Literally new every morning. Wow, is that good news? Tayo lang, diba? Minsan, natitake natin for granted yung kabaitan at yung kabutihan ng Diyos. Pero wag po, kasi oras na tumigil ang Diyos na mahalin tayo. Naku, ano na kaya ang itsura ng buhay natin? Sang kangkungan po kaya tayo pupulutin? Buti na lang, ang hesed ng Diyos ay kadesh. Pwede ba natin pagsama yung dalawang word na yan sa ating chat box before we end? Lagay lang po natin, hesed, kadesh. Loving kindness, new every morning.
Pwede rin natin baliktarin. Kadesh, ano yung new every morning? The Hesed of God. Wow! Pag hindi pa tayo naging grateful niyan, nothing else will. Let's go to our big idea. Pag naintindihan po natin yung gospel natin from Lamentations chapter 3, then I think that itong big idea natin will make sense. Tama po ba mga Horizon Champs? All thanks. Ibig sabihin, laging nagpapasalamat. Pero saan? For new things. Amen? Naintindihan po ba natin yan? Laging nagpapasalamat sa araw-araw na bagong pag-ibig, pagpapala, katapatan ng Diyos. Amen. So Horizon Champs, are you more grateful today than you were yesterday? Are you more grateful now than when we first started this sermon or even this series? I hope so. Pero kahit natapos na ang series natin, I pray itong 3 words na to will never leave our lips. They will always be a part of our hearts and our lives. Dalasan natin sabihin ito. Maging regular part ito ng bokabularyo po natin. 3 words that will rock your world. Please, sorry, thanks. So, bago po tayo magtapos, kung may kasama po kayo ngayon in your car, in your house, kung nasama kayo nanonood itong broadcast na ito from all parts of the world or different parts of Metro Manila or here in the Philippines, sige po, bless lang po natin bawat isa at pwede rin po natin ilagay sa chat, kasi community nga po tayo dito. Lagay po natin, congratulations, because success begins on Sundays.